Okay, vlog natin ay tungkol sa, you know, yung mga bagay kasi meron niyang legal part. Meron niyang legal part na pwede kang ma-technical. No? Doon ka dadalihin ng ibang tao. That would be that would be what people is going to use against you kung talagang alam nyo. Kaya ako, hindi ako basta-basta naniniwala dun sa price, no, dun sa hinihingi without proper documentation, kasi yung documentation would prove that it's going to be legal or illegal. I don't want to to receive or give something without proper documentation, na basta lang iaabot sa'yo, okay lang. Kasi yun eh. Kasi minsan naloloko natin ng tao dun sa statement na kasi ito na yung kailangan mo, nandito na, hindi nyo iniisip yung illegal. You don't think of the repercussions. You don't think of the repercussions na pwede nyong makuha or pwedeng madama yung ibang tao dahil sa pagmamadali nyo. And why would you, everybody knows the process, but ang iba sa atin sinushortcut yung proseso. Galit tayo doon sa mga politiko na hilig-hilig mag-shortcut ng proseso, yung iba sa atin sinushortcut din yung process para lang tayo makagain ng bakit natin isisisi sa mga politicians yun, sa mga officials, kung tayo rin mismo in our own little way gumagawa ng ganun. Process can take longer. Admittingly speaking or frankly speaking, dito sa Pilipinas, processes takes longer. Yun na yun kalakaran na ng Pilipinas yun. Mahirap na tanggalin yun. Minsan nahihirapan ka na pero dumadaan ka sa prosesong malala. Pero at the end of the day, pag natanggap mo naman, wala ka namang iisipin na something else, or hindi ka naman looking behind you at sasabihin mo baka may legal. Wala kang doubt. Dito kasi sa Pilipinas, pag mabilis yung proseso, minsan nakakapagduda. Ganon din. Pag matagal, duda. Pag mas madali, mas lalong duda. So, process has technicalities and very long. So, yun yung dapat nating maintindihan. Na bakit mo sisirain yung proseso dahil ginagamit mo yung kagustuhan ng isang tao na mapasa kanya yung kanyang kailangan without thinking of the repercussions. So, yun lang po.